Si Mang Roberto ay dating magsasaka sa aming baryo noong bata pa ako. Isang araw, bigla siyang nawala at ang sabi-sabi ay tumakas siya dahil utang siya ng marami. Pero sa kwarto ng mga bata, nakita ko ang isang liham na isinulat ni Liza bago sila mamatay. Sinabi niya roon na hindi raw bagyo ang pumatay sa kanila, kundi ang ilang lalaki na hinabol sila ng tatay niya dahil daw may kinuha itong pera sa kanila. Sinabi pa niya na bago mamatay ang mga magulang niya, inilibing nila sila ng buhay sa ilalim ng sahig ng kwartong iyon. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, tinawagan ko ang mga otoridad at sinabi ko ang lahat ng nakita ko. Nang sila ay magtanim ng butas sa sahig ng kwarto, natagpuan nila ang mga labi ng dalawang bata. Kasama rin nilang natagpuan ang mga labi ni Mang Roberto at ng kanyang asawa, at sa kanilang mga katawan ay may mga tama ng bala. Si Mang Roberto ay dating magsasaka sa aming baryo noong bata pa ako. Isang araw, bigla siyang nawala at ang sabi-sabi ay tumakas siya dahil utang siya ng marami. Pero sa kwarto ng mga bata, nakita ko ang isang liham na isinulat ni Liza bago sila mamatay. Sinabi niya roon na hindi raw bagyo ang pumatay sa kanila, kundi ang ilang lalaki na hinabol sila ng tatay niya dahil daw may kinuha itong pera sa kanila. Sinabi pa niya na bago mamatay ang mga magulang niya, inilibing nila sila ng buhay sa ilalim ng sahig ng kwartong iyon. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, tinawagan ko ang mga otoridad at sinabi ko ang lahat ng nakita ko. Nang sila ay magtanim ng butas sa sahig ng kwarto, natagpuan nila ang mga labi ng dalawang bata. Kasama rin nilang natagpuan ang mga labi ni Mang Roberto at ng kanyang asawa, at sa kanilang mga katawan ay may mga tama ng bala.